Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang tagal mo nagbakasyon ha? Kamusta naman? Okay ka na? Tanong ni Grace, teammate ni Jessica. Oo, okay na ako. Tulad ng sinabi niya sa mga magulang, ang sinabi niyang rason sa mga katim. Sinabi niyang stress siya at kailangan mag-unwind. Pumayag naman si Coach Leia at inintindi siya ng mga teammate. Ayon sa mga ito, ganun daw talaga kapag unang beses nasasabak sa mga international tournament. Bilang bago siyang miyembro ng mga ito, ay naiintindihan daw nilang kanyang pinagdaraanan. Kahit paano ay nagigilty si Jessica dahil hindi naman ang pagiging stress sa laban nilang primary na dahilan ng pagbabakasyon niya. I'm glad you're back, Jessica. Pilay ang team pag wala ka. Nakangiting sabi naman ng team captain nilang si Julia. Flattered nang umiti si Jessica. Grabe naman yung pilay, Ate Jules. Lahat kayo magaling, kayang-kaya nyo kahit wala ako eh. Ay sus, pahambol pa si Ganda. Singit naman ni Maika, teammate niya rin. Tama ng bolahan girls, practice na. Si Coach Leia yon na pumapalakpak pa para kunin ang atensyon nilang lahat. Sabay-sabay silang tumayo at pumwesto sa court. Ganado sa practice si Jessica. She was going to play for Ada. Makakapanood to sa laro niya. Sigurado siya roon. That woman was a tough fighter. Uhaw na uhaw si Jessica na matapos ang unang practice game sa araw na yon. Mukhang magandang naidulot sa iyo ng bakasyon, Jessica. Nakangiting sabi sa kanya ni Coach Leia. Inspired si Jessica. Ani Maika. Baka naman nakahanap ng boylet noong nagbabakasyon siya. Nakangising sabi ni Julia. Walang ganun girls. Well, I met someone, pero hindi lalaki, fafa o boylet or whatever you call it. Paliwanag niya sa mga ito. Kung ganun, ano? She's a fan. No, a friend. Kaibigan ko na siya at maglalaro ako para sa kanya. Siyang inspirasyon ko ngayon. Nakangiting sabi niya. Everyone, find your inspiration. Anunsyo ng coach nila. Kung lahat kayo maglalaro na tulad ni Jessica, we will surely bring home the gold medal. Napangiti na lang si Jessica sa tinura ng coach. Pagkatapos ng sandaling break, ay nagpractice na naman sila. Mukhang ginanahan din ang teammate niya kaya lahat sila'y hapong-hapon nang matapos ang practice para sa araw na yon. Ipagpatuloy ang ganitong performance, girls. I'm confident that we will win the Asian tournament. Malapad ang ngiting sabi sa kanila ni Coach Leia. Nang makapag-ayos ng sarili, ay nagpaalam na rin si Jessica sa mga teammate. May lakad pa ang mga ito. Madalas na gumigimik ang mga teammates nila pagkatapos ng practice game. Paminsan-minsan isumasama siya, ngunit madalas na hindi dahil hindi rin siya nag-i-enjoy. Hindi muna umuwi si Jessica. Nagtungo siya sa kanyang throwback cafe. Isang linggo siyang hindi nakasilay sa kanyang ultimate crush at namimiss na niya ito. Eksaktong pagpasok sa cafe, ay nakita niya si Ronnie sa counter area. He waved at her when she saw her. Hey! Bati niya kay Ronnie. Naligaw ka? Nakangiting sabi nito. Wala pa rin kupas ang kagapuhan? Namiss kita eh. Pabirong sabi ni Jessica sa lalaki sa mahinang tinig. Stop it, Miss Perez. Baka hantingin ako ng daddy mo. Pabiruring sabi ni Ronnie. Pa-order na nga lang ng kape? Napapailing na wika niya. Sure. Anito na kumindat pa. Isang linggo na mula noong umuwi si Jessica galing ng Batangas.
Maayos naman ang lahat. Paminsan-minsan itinatawagan siya ni Ada. Minsan naman ay si Ethan. Ina-update siya ng binata tungkol sa kalagayan ni Ada. Noong huling nag-usap sila, ay masaya pa nga ito dahil lumagpas si Ada sa taning ng doktor. Pero ng mga sandaling yon, habang patungo sa bahay ng pinsang si Hill, ay isang tawag ang nagpakaba sa kanya. Ethan? Hello? What's happening? Bakit hindi ka nagsasalita? Jessica? Hindi siya makapag-concentrate sa pagmamaneho dahil sa boses ni Ethan. His voice was trembling. Malakas ang kutob niyang may kinalaman kay Ada ang gusto nitong sabihin. Sa tingin niya, ay alam na niya kung saan pupuntang usapan na yon. Ngunit ayaw niya pa ring pangunahan. Nilalabanan pa rin niya ang isip. Ethan, nagmamaneho ako. May pagka-hysterical na niyang wika. Ganun siya kapag ninenervyos. Kapag hindi mo sa akin sinabi yan ng diretsyo, baka madisgrasya ako sa nervyos. Mag-park ka muna, Jessica. Mukhang tama ang kanyang hinala. Ipinarada niyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Okay na. Sabihin mo niya sa akin ang gusto mong sabihin. Wala na siya. Natahimik silang dalawa. Then she sighed but she was still speechless. Ano bang dapat sabihin sa ganoong sitwasyon? The next thing she knew, she was crying. Ganon din si Ethan sa kabilang linya. She can hear him crying on the other line. Ilang minutong ganoon lang sila. Pupunta ako dyan. May practice game lang ako bukas na hindi ko pwedeng mamiss. Pagkatapos nun, pupunta na ako dyan. Sabi niya habang umiiyak pa rin. Bilisan mo, Jessica. I don't know what to do. Helpless na sabi ni Ethan. Dahil sa sinabi nito, ay parang naispali pa rin ni Jessica ang kotse patungo sa Batangas. Darating ako bukas. Pangako. Be brave, Ethan. Ayaw man ni Jessica ay nabasag pa rin ang kanyang tinig. It was just so painful. Hihintayin kita. Pagkatapos makausap si Ethan, ay dumiretso siya sa bahay ni Alexandra. Ito lang ang tanging taong makakaintindi sa lungkot na kanyang nararamdaman. Tatawagan na lang siguro niyang pinsang si Hill kapag nakauwi na siya. Jessica tried to drive safely, though her tears were falling. Pagdating sa bahay ni Alexandra, ay agad niya tong niyakap. Ada is gone, cuz. Pumunta tayo sa Batangas. Sabi niya habang nakayakap sa pinsan. Kailan? Bukas. Pagkatapos ng practice namin, samahan mo ko ha? Of course. Mabuti pa ngayon palang magpaalam ka na sa parents mo. Sa Batangas muna tayo hanggang sa libing ni Ada. Kailangan tayo ni Tita Laida ron. Thanks, cuz. I like Ada. And it's painful for me too. Pero sabi niya, diba? Never be afraid of letting go. Tumango si Jessica at pilit na ngumiti sa kabila ng kalungkutan. Kanina ko pa napapansin na may problema ka, Jessica. Sita ni Coach Leia matapos ang unang practice game. Coach, naalala mo pa ba yung kaibigan na kinuwento ko sa inyo? Yung inspirasyon ko? Malungkot na tanong niya kay Coach Leia. Yes. Why? She's gone. Kahapon lang. Oh, I'm sorry to hear that. Coach, pwede mo ba akong payagang umalis ulit? Babalik ako pagkatapos ang libing niya. Pakiusap niya. Kumunot ang noo ng coach niya at maya-maya'y huminga na malalim. Fine. Anito, maya-maya. Pero kailangan mong ipangako na pagbalik mo, magandang performance lang ipapamalas mo sa amin. Understood? Opo, Coach. Aniya sa kapilit ng umiti. Sige na. Alam kong gustong-gusto mo nang puntahan ng kaibigan mo. Thank you, Coach. Nagmamadaling tinungo ni Jessica ang bag niya. Hindi na niya nagawang magpaalam pa sa mga teammate. Pinuntahan niya agad sa Alexandra na naghihintay lang sa kanya sa bahay nito. Nakapagpaalam na rin siya sa mga magulang na dederecho sa Batangas pagkatapos ng practice.
Sinabi niya sa mga ito ang tungkol kay Ada at kung gaano kaimportanteng babae sa kanya. Ang hindi niya lang inamin ay kung paano sila nagkakilala ni Ethan. Ayaw pang pumayag ng daddy niyang umalis siyang mag-isa, ngunit iginiit niyang sasamahan siya ni Alexandra. Nang umiyak din siya, ay hindi siya nito natiis. Ang aga mo yata, ani Alexandra pagdating niya sa bahay nito. Maaga akong pinaalis ni Coach. Hindi raw magandang performance ko ngayong araw. Nagpaalam na rin ako. Sinabi ko mag-i-stay ako sa Batangas hanggang sa libing ni Ada. Mabuti naman at pinayagan ka. Tara na. Tahimik lang silang dalawa ni Alexandra habang nasa biyahe. At pagdating sa tapat ng bahay ni Ada, ay wala ni isa sa kanilang dalawa ang makalabas mula sa sasakyan. Huminga na malalim si Jessica bago nagdesisyong bumaba. Sinundan siya ni Alexandra. Papasok pa lang sa bakuran, ay naiiyak na si Jessica. Mula sa kinatatayuan, ay nakita niya ang mga bulaklak sa labas ng pinto ng bahay. May mga silyang plastik din siyang natatanaw sa bakuran. May ilang mesa, marami-rami rin taong nakikiramay. Jessica? Si Ethan, nakasuot to ng itim na t-shirt at namumula pa rin ang mga mata. Condolence, Ethan. Nakikisimpan siyang sabi ni Alexandra. Tumango ang lalaki. Mauna na ako sa loob. Paalam nito sa kanila. Nang maiwan sila ni Ethan, ay agad nitong niyakap si Jessica. Pareho silang umiiyak sa bisig ng isa't isa. Nang mahimasmasan, ay hinawakan niya sa braso ang binata. Hindi matutuwa sa atin si Ada nito, sabi niya habang pinipilit ang sariling ngumiti. Tara na sa loob. Yaya ni Ethan saka hinawakan ang kamay niya. Nang marahan siyang hilahin ito, ay nagpatianod lang siya. Hindi magawang lapitan ni Jessica ang kabaong ni Ada na nasa sala. Ilang sandali siyang natulala at kung hindi siya nilapitan ni Manang ay hindi pa siya gagalaw. Jessica? Garalgal ang tinig ni Manang at mukhang magdamag na ring umiiyak. Niyakap niya ang ginang at muli ay hindi na naman nagpigil ang mga luha niya sa pag-agos. Nang mahimasmasan si Jessica at bumitaw na rin si Manang sa kanya, ay pinilit niya mga paang lumapit sa kabaong. Kahit kailan, hindi pa siya nawalan ng kaibigan sa ganoong paraan. Mas maganda na palang kaibigan mo dahil nag-aaway kayo, kaysa mawala ng tuluyan. Kung lumayo kasi ang kaibigang nakaaway, may tsansa pang magkita kayong muli at ayusin ang anumang gusot sa pagitan nyo. Hindi katulad nila ni Ada ngayon. Tanging sa mga larawan na lang niya to makikita. Sa kanyang alaala, doon na lang. Nanginginig ang mga kamay ni Jessica na makalapit na sa kabaong. Hinawakan niya ang salamin niyon kung saan masisilip ang maamo at mapayapang mukha ni Ada. At muli, ay natagpuan na naman niya ang sariling umiiyak. She died happy because of you. Anang isang paos na tinig. Na mag-angat siya ng tingin, ay nakita niya si Tita Laida na tulad ni Manang at Ethan ay namumugto rin ang mga mata. Ngunit nakangiti ito sa kanya. Tita, she told me how happy she was being with you. Masaya raw siyang mamatay dahil naging kaibigan ka niya. Sorry, Tita. Hindi ako nakabalik agad. Nag-practice ako ng maigi dahil gusto ko makita niya maganda magiging laro ko sa tournament. I was hoping that she will watch me play. Aniya, habang nakatingin sa nakaburol na si Ada. Naramdaman ni Jessica ang paglapit ni Tita Laida sa kanya. Niyakap siya nito. She can still watch you from wherever she is right now. Huwag mong papaapektuhan ng laro mo dahil sa pagkawala niya. Dahil malulungkot siya. Alam mo yan. Tuwang-tuwang anak ko kapag nakikita ka naglalaro ng volleyball. At kahit nasaan pa siya, alam kong papalakpakan ka niya. Thanks, Tita. Humihikbi ng sagot habang nakayakap pa rin sa ginang. Nang umalis si Tita Laida, ay naupo si Jessica sa tabi ni Ethan. She looked peaceful. Siguro masaya siya kung nasaan na siya ngayon.
Sabi niya sa lalaki, bahagya itong ngumiti. Siguro nga, dahil hindi na niya makakaramdam sa sakit sa lugar na yon. Pero kahit anong pilit kong isipin na magiging masaya siya, dahil alam kong ayaw niya tayong malungkot, masakit pa rin, mahirap pa rin. Alam ko, yun din ang nararamdaman ko. Ako nga, sandali pa lang niyang nakakasama. Kayo, you knew each other for more than a decade. Mahirap to sa'yo. Nakakaintinding sagot niya. Pero tulad ng ipinangako ko kay Ada, hindi kita pababayaan sa sitwasyon nito. I will stay by your side and be your friend. Salamat, Jessica, ha? Nung una, inabala lang talaga kita. Akala ko nga matagal-tagal kang may inis sa akin dahil sa ginawa ko. Thanks for loving Ada in such a short of time. Thanks for being here for me. Anito na naluluha na naman. Pinahid ni Jessica ang luhang tumulo sa pisngi ni Ethan at pareho silang natigilan. Hindi niya rin alam kung bakit niya ginawa yon. Basta lamang gumalaw ang kamay niya, parang napasong ibinaba ni Jessica ang kamay. Wala sa kanilang dalawa ni Ethan ang gusto magsalita. Mabuti na lang at dumating sa Alexandra na galing sa kusina. Tinutulungan ng pinsan niya si Manang na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Magmerienda muna kayo? Alok na Alexandra sa kanila ng sandwich. Busog pa ako. Tanggi ni Jessica. Tutulong na rin ako kay Manang sa kusina. Paalam niya sa dalawa. Tila nagtaka sa Alexandra, ngunit hindi naman nagtanong. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Ada, kung pinaglalaroan mo ako, stop it. Hindi siya naniniwala sa multo. Ano ba tong naiisip niya? Ikatlong gabi na ng lamay para kay Ada. Sa isang araw ililibing na ito. Hindi alam ni Ethan kung ano ang mararamdaman. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na si Ada. Kung tutuusin, dapat ay handa na siya. Alam niya noon pa man na mawawala ang nobya anumang oras. Ngunit ang sakit-sakit pa rin. Ada, nakikinig ka ba? Bulong ni Ethan sa hangin. Nasa kwarto lang siya, nagpapahinga dahil 3 araw na siyang halos walang tulog kaya ng gabing yon ay hindi na siya pinababa ni Tita Lyda. Sapilitan siya nitong pinagpahinga. Kung nakikinig ka, please lang, huwag mo naman agad akong ipa-appear kay Jessica. Hindi ka pa nalilibing Pabirong sabi niya. Bahagyang nakangiti. Na nagdaang araw dumating si Jessica kasama sa Alexandra. Noong unay okay naman ang lahat, ngunit wala pa itong ilang oras doon ay nagkakailangan na sila dahil lang sa simpleng pagdampi ng palad ni Jessica sa pisngi niya na kung tutuusin ay hindi naman dapat maging dahilan ng ilangan sa pagitan nila. Marahil inadala lang ito ng damdamin. Ngunit hindi na siya madalas pinapansin ni Jessica hanggang sa mga sandaling iyon. It's unfair, Ada. I know you like her for me, pero hindi tamang ganito. You're no love fairy. Parang baliw na pagkausap niya pa rin sa nobya na hindi niya naman nakikita. Isa pa, mahal kita. Hindi na yun mawawala. Natigil sa pagmamonolog si Ethan nang may kumatok sa pinto ng silid. Si Jessica ang napagbuksan niya. Jessica was tall. Sa height niyang 6 feet ay magkasing tangkad sila. Kung hindi volleyball player, papasa tong beauty queen. Dinner mo? Nito, saka iniabot sa kanyang isang tray ng pagkain. Sabi ni Tita Lyda, huwag ka nang pababain dahil baka hindi ka makapagpahinga. Naiilang ka ba dahil sa nangyari kahapon? Imbis ay tanong niya. Ha? Anong sinasabi mo? Kunot ang noong tanong ni Jessica. Huwag ka na magkaila. Huwag mo nang isipin yon. Naiilang ka lang dahil naisip mo siguro yung sinasabi ni Ada noong buhay pa siya. Yung gusto niya tayo magkatuluyan kapag wala na siya. Napangiti si Ethan na makitang namula ang pisngi ni Jessica. Ano ka ba? Hindi ko yun iniisip. Sige na,
Kumain ka na? Kakain na rin kami sa baba. Hinihintay ako ni Alexandra. Sasabayan ko na lang kayo sa pagkain. Hindi na. Dito ka na lang. Sabi yun ni Tita Laida. Walang ano-anong tinalikuran siya nito at napailing na lang siya.